Gusto ko pong kumustahin sa inyo si Senator Bato de la Rosa. Ah, balita ninyo, nasan po ba itong si Bato? Ang impormasyon natin ay nasa Davao siya. Yun yung ano niya eh. Hanggang ngayon? Ah, oo. Yun yung kanyang place of refuge. So, ito na ngayon ang dilema niya eh. Ang dilema ni Bato is meron bang warrant o wala? Kung meron warrant, edi magtatago siya, di ba? Kung walang warrant, pwede siya ma-expel sa Senado. Kasi kung walang warrant, ba't ka mga contact niya sa PNP, kung may warrant ba o wala? Di ba? Kung wala, di sabihin nag-a-absent siya na. Walang warrant. So, yun yan. Sa pagtingin niyo po ba, meron ba dapat ikatakot si Bato de la Rosa dito sa ICC warrant di umano? Supposed to be nga wala eh. Kasi kung Ba't siya natatakot talagang, kung wala naman pala? yun na nga. Kasi lumalabas na talagang takot. Di ba? Na kailangan, kaya lang pala matatapang itong mga to dahil nasa poder sila na kaya nilang, napapalibutan sila ng mga nauutusan nilang pumatay ng mga tao. Pero pagka wala ng ganun, yun, lumalabas yung tunay na pagkatao. Kasi hindi naman niya sasabihin na unjustly accused siya or persecuted siya. Kasi saksing buhay tayong lahat. Nakita natin yung mga ginawa nung panahon niya. Tapos siya mismo yung author ng Oplan Double Barrel eh. Black and white yun. Nakalagay doon, reference verbal directive of Duterte. Di ba? To neutralize yung mga drug addicts. Maliwanag yung ebidensya. Oo. Pag ganyan kasi sir, ang iniisip ko, kung ako si Bato, parang ano kaya tumatakbo sa isip ko? Kung wala man palang warrant, pero baka meron, parang messed up yung isip ko, hindi ba? Hanggang kailan ako magtatago? Parang nakakabaliw ba? Pagtapa ko ba lang paglabas ng bahay, meron ba dadampot sa akin? Or baka naman walang warrant. Di ba yung the uncertainty might drive him somewhere he doesn't want to be. Yes. And ito yan, tumatakbo yung metro niya sa Senado ha. Kasi talagang pa-file namin ito ng ethics case na pag hindi siya nagpapapasok, pwede siyang i-expel. Sabihin na natin initially suspend, pero how long can he keep this up? By next year? Ganon, di ba? Pero by 2028, by 2027, maliwanag na ito na talagang isinantabi niya yung mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan. There is no excuse anymore. He should be expelled. So, by 2028, 13 na kandidato na ang kukuhanin. Top 13 na sa Senado. Para yung remainder of the second term niya ay iba na ang representative. Yung magpapapasok naman. Kasi sinayang niya yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan. Pag ganyan po ba, anong posisyon yun? Dapat ba tumatanggap ng sweldo yan, miski absent? Siguro for a limited period of time, pwede. Pero eventually, ito kasi hindi lang siya nag-a-absent. Kung hindi siya talaga nagpe-perform. 'Di ba? Walang bills and resolutions na pinapasa. 'Di ba? Wala eh. Ni Oy. Kaya ano 'yan? Para saan yung budget na binibigay ng Senado para sa kanyang opisina? Kasi yung mga staff niya pwedeng i-absorb na 'yan ng Senate Secretariat. Oh. Pero yung MOE niya, hindi na dapat ito ni-release kasi wala naman siyang output.